Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa pag-monitor sa malakasang FIDE Grand Swiss. Round number 4, may namatsas ng pon. Bihirang maganap yon, lalo na sa long game. Hindi nag-resign nagpamatsas pon mga kamatsas. At ito ay naganap sa bakbakan between Aditya Mittal, Grandmaster ng India, 18 years old, at Yagis Erdogmus, 14 years old, Grandmaster ng Turkiya. Abay, magandang pag-aralan ito. At bago yan mga kamatsas, ay sagutan muna natin sandali ang ating daily puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club. Congratulations po. Mapupusuan ang nakasagot ng Knight F6. Itret muna ang Bishop at dito magaganap ang sugswang. Knight D7. Sugswang kahit anong gawin, matchas pawn din pala. No? Grabe ka pareho Matchas pawn din kagaya ng nangyari sa game na i-analyze natin. Ano? Ayan po, at ito naman ang isosolve natin sa araw na ito. Okay po, pakilapag nyo lang sa comment section down below ang inyong mga kasagutan at pwede rin po kayong dumiretso sa site. Ang link ay nasa description below lamang. Okay, analyzein na natin ang matihan ng pawn. Grabihan ito. Ang ginawa ni Aditya, nag C4. E6 naman si Erdogmus, Knight C3, D5. Gusto sanang mag-English opening ni Aditya pero pagka ganito po yung approach ng black, mapipilitan kang pumasok sa Queen's Gambit at kinapture ang C4. Ang tawag dyan, Queen's Gambit accepted variation. Nag-E4, yan po talaga yan. Kapag yung pawn sa D5 nawawala, merong pagkakataon ng white na buuhin ng ganitong kaganda ang sentro at the same time para bawiin na yung gambit. At dito nag C5 opening pa lang ng ano na ang batang ito, no? Ramdam kagad yung panggugulo Gustong basagin kagad ang sentro at dito nag D5. Ayan, para solid lang ang pawn structure, kinapture. At dito nag E takes D5, Bishop D6, Bishop takes C4, Knight E7. Ayun. Ang normal po niyan sa F6 sa pagkakaalala ko. Tapos may Bishop G5 nga lang, nakakailang yung ganung line. Kaya siguro napili dito ni Erdogmus yung Knight E7. At dito nag H3, maagang nawala sa talaan ng aklat mga kamatsas. Dahil dito ang palagian ay Knight F3 tapos castling kagad. Ayaw din mapin. Kaya nag-H3 muna. Control muna sa G4 square. At dito nag-castling, Knight F3. Di wala ng pina ng Bishop G4, di ba? At nag-Knight D7. Develop, castling, Knight B6. Hindi dito dumaan, Dito sa kabila, tineret ang Bishop. At nag-B3 lang para solid po. Kasi imagine niyo pag kinapture yan, capture, so solid yung D5. Yan ang katwiran ng puti dito. Pero kung ako ang puti, parang ayoko ipakain yung Bishop ng maaga, Yun, nagkaroon na nga ng pagkakataon si Erdogmus na capturein. So lumalabas, Bishop pair sa kanya. Dalawang espada yan. Knight G6 at nag-Knight E4. Okay, threat muna sa Bishop para mawala yung Bishop pair. Tinanggap naman ni Erdogmus. Sige, balik ko na sa iyo yan. Kasi wala pong paraan kung aatras sa ganon. Baka tulakan lang O kaya mas pinili na lang yung mabilis na development labas, kinapture na capture at nag-Queen B3. Ayan, para atakihin yung B7 at nag-B6. Okay. Pero parang pumogi na dito yung puti. Pumogi na kasi Bishop B2. Ayan, opposite colored Bishop nga lang. Nag-A4 para babasag sa A5. Pinigilan kagad. Okay, pinigilan. Yun nga lang, humina yung B6. Tingnan natin kung paano nga atakihin ng puti yan. Nag-Rook E1, control sa E-file. Nag-Rook E8, tinapatan. Bishop E3, develop lang. At nag-H6. Nako, ito na po yung moment na lagi kong sinasabing islug-islugan time. Yung mga tahimik na tira pero dapat kapaki-pakinabang. Hindi yung tahimik na tira, walang purpose. Yan ito yung mga nakakagutom na sandali, mga islug-islugan Yun, grabe. Di ba? Ang plano niyan, ito. Yan. Kasi ang islog-islog na sinasabi ko, planuhan. Tahimik na posisyon pero kailangan matunog. Nag-Bishop E4 at ayun nga, ang intensyon, aatakihin o kakainin yan para masira ang king side. Obligadong umiwas. Para sa akin, iiwas din talaga ako. Pero akalain nyo, bad mo? Bakit? Saan dapat umiwas? Hindi dapat iiwas, gaganon lang.
Ay, naku, mahirap naman yan timplahan na yan. Unang-una, ang tore, gustong ilagay dito, tapos babarhan pa ng bishop. Ang purpose ng bishop para kung capturein man ang knight, may queen. Pero medyo psychological ito. Sa atin, ang hirap tanggapin yan. Eh, nakadesign na dyan pupunta, binarhan mo pa. Grabe, parang ang hirap tanggapin ng tira na yun ah. Oh, pero eto, katanggap-tanggap pa kasi knight dito, may counter attack pa. Bakit naging bad move? Knight h4, yan. Yan ang hatol. Bakit naging bad move yan? Hindi naman pala iiwas yung bishop. Oh, wait lang po, napatira ko eh. Hindi naman pala iiwas yung bishop. Bagkus, ipe-pressure lang yung G2. Ah, okay. Ayan. Dito po, bumira ng bishop takes C5. Si Aditya. Okay. Kasi ang purpose ay may bawi din naman. O tapos sacrifice sa may tempo threat sa Reyna. O pero kung computer ang pag-uusapan, ito yung gusto ng computer. Kainin lang talaga. Tapos kain-kain tapos king h1. Aray ko. Ang hirap makita. Ang hirap makita nun. O bishop takes. Ayun. Naku po. Threatening matchas. Ang sakit niyan. Nag G3. Kailangan eh. Persado. Bishop G2. Ay grabe, grabihan na ito. Grabihan na ito. At nag-bishop e7. Grabe yung mga... Nakita niyo yung palitan? Gaganda, no? Tinakpan. Okay, teka muna. Sa bagay nakahanging kasi ito eh. Obligado ito pala yung ano, no? O, kasi dito mga kamatsas, tapatan ng tore. Pag kinapture kasi ng puti yan, capture, delikading. Kasi may tempo sa baba. Tapos may capture pa doon. Grabe, ang tindi ng timplahan, ano? O kaya ang ginawa dito para makaiwas yung bishop, ipinangtakip sa hamunan ng tore. O tapos yun nga lang, nakapturean sa h3. Hindi makapture yung knight kasi nakapin. Hindi rin makapture ng bishop yung knight kasi nakapin yung tore. Pin-pin. Nag-king h2. Ayan, para makaiwas sa pin. Tapos may tempo kain pa sa bishop. Oo nga, no. Ang lakas din yan, ah. O pero, grabe yung palitan. Nakita pa yon. Knight G2. Okay. Counter threat sa rook E1. Kahit nakahang ito pero may threat, ano? Hindi ba makulong yung knight dyan? Nag-rook E5. Okay, teka muna. Papaisip talaga ako. Lugawan ng isip to ah. Rook E5. Rook E5, saan pupunta? Okay, para iwas lang ano. Yung knight parang walang gagawin ah. O pero talagang accurate talaga. Nakikita. F6. Atake lang pala simple yon. Tapos nag-queen takes b6. Okay. Hindi pwedeng capturein kasi nakapin. Talagang kargahan. Ano? Kargahan sila ng mabibigat na planuhan. Okay. Ang ginawa, knight f4. Tabis tong laban na to. So, hindi pwedeng capturein ito, mga kamatsas. Kasi may matcha sa G2. Ayan, kitang-kita, no? Mabubuksan yung G2. At yung knight F4, dumidepensa rin sa bishop na hindi pwedeng capturein ng king. Ano? Ang galing, ano? Rook E4, ayun. Dito na kumabyos. At dito, mga kamatsas, may binitawang super move ang batang itong si Erdogmus. Brilliant! Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Grabihan ito. Boom! May queen h5 na pala. Ano? May ganun na pala? Bakit naging brilliant yan? Okay, tinapatan ng queen ang king. Aalisin ng bishop somewhere. May discovered check. Ang ginawa dito, kinapture lang yung knight. Kasi parang, oo nga naman, ang Reyna nasa dark square. Hindi naman tatamaan ng ano yan. Kung pwede lang gumanon no? Check! No? Kung pwede lang alisin to mapupunta sa dark square check. Ay, hindi rin pala. May harang din yan. Ano kaya tong brilliant na to? Bluff lang ba o talagang may laman? Nag-bishop G4. Dito magkakasubukan ng lalim. King G1. Kasi kung King G2 may check din Sabay kinapture lang yun. At may sundot na napaka mapanganib sa ilalim. Okay?
At obligado, syempre, para di makacheck, ayun na naman yung isa. Susundutin talaga sa ilalim at nag-rook F1. Okay, may nag-pop up kasi sa akin dito mga kamatcha, sumaharang sa chess notation, ano. Ang naghahamon sa akin oh. Ang rating ay 3041, Super Grandmaster ng Azerbaijan. Baka si Mamidjarov to no? Si Shakhriyar Mamidjarov. Kung si Nakamura to, aawatin ko muna to, popost ko to, lalabanan ko si Nakre. Hindi may nag-i-invite sa akin mamaya ka na, mamaya na. Ano muna tayo? Nag-a-analyze pa. Ayan. Ang ginawa dito, nag-bishop h3 si Erdogmus. Yun lang. Yun laing. Tiniretsyon tore. Parang malakas nga naman, unang tingin. Pero bad move pala yan. Dapat daw rook e1. Ituloy na. Yan na pala. Sa kagaganon. Oo nga, may ganon. Yun. Ayun. May ganon pala. Okay, bishop h3, balik tayo. Ang ginawa dito, nag-d6. Ayun, the best yung counter ng d6. Naka-equalize. Rook e2. Okay, tinirect yung knight. Nag-rook h4. Talagang grabe. Lugawan ng isip dito. Tinirect yung queen. Umiwas. Nag-queen b5. Ayun, naghamon ng queen to queen. Dito po, kumabyos na naman. Okay. Yung kabyos po kasi malalim na Tagalog ng sablay. Yan, para sa mga inyong kaalaman. May Tagalog, din tayo, lesson. Kabyos. Queen b5. Pero dapat daw po ang tira ay, dito lang daw dapat. Capturein. Lalim, kasi pag kinapture to, pag kinapture yung tore na knight f3, kung sa bagay, parang mahihinto yung atake, yung momentum ng black, tapos mayroong two connected pass pawns na pang ilang na paparating na atake. Nakakailang yan. Ayun. Okay, balik tayo dito sa queen b5 at nag-rook e5. Okay. Sinangga, ayaw makipag queen to queen. Siyempre, nasa attacking side. Ganun po yun. Pag kayo yung umaatake, iwas ka sa mga palit-palit. Pabor yun sa dumidepensa, yung palit-palit. Nag-D7. Ayun. Blunderations! Tagal ko nang di nabibitawan yun Medyo parang, sakit sa lalamunan Blunderations! Yun lang mga kamatsyas. Dapat pala daw ang tira ay queen b8 check. Dahil nag-D7, kinapture lang yung knight. Nga naman, hindi nga naman maka-queen. Ano nangyari? Nag-queen b8 check, king h7 iwas, nag-d8 queen, at dito, pangalawang puzzle tayo mga kamatsyas. Pangalawang puzzle. Ito yung na-compute ng batang ito, dire-diretso na pala sa matchas pawn. Paano mamamati ng matipon yan? Dire-diretso. Grabe. Paki-analyze nyo po mga kamatsyas. Sunod-sunod to, forcing lahat. Matchas pawn hanggang dulo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Pasensya na. Awatin ko na kayo. Post nyo na lang ang video kung gusto nyo pang mag-analyze ng malawak. Sunod-sunod na pala to. Boom! Queen takes F2. Sacrifice na pala. Boom! Siyempre, hindi pwedeng iharang. Kakapturing yan. Obligadong tumakbo, di ba? Boom! Kakapturing yung bishop. Pwersado na naman. Boom! Angat yung king. Pwersado na naman. Boom! Angat yung king. Pwersado na naman. Boom! Matchas pawn. Matindi. Kung ako naman kay Mital, kay Aditya, huwag ka nang magpamatchas pawn. Mag-design ka na dito. Pambira naman nagpamatchas pawn. Di grabe, sikat na sikat ang laban na to. Usap-usapan, yung mga Marites. Doon daw sa round number 4, may nagkamatihan ng pawn. May namati ng pawn. Long game na yun may namati. Yun, usap-usapan mga kamatchas. Matchas pawn, grabe ito, perfect game. Grabe. Sa mga grandmasters po kasi, mga super GMs, bihira na yung nagkakamatihan. Usually, pagka-approaching mate na, nag-resign na. Dito talagang sinubukan ni Aditya. Otherwise, hindi niya alam na matchas pawn siya.
'Di ba? Ba't kaya gano'n? Siguro nasa isip niya, bata lang 'to, mataba, malusog, 14 years old. Baka di makita. Eh, nakita. Aray ko. At bago ako magpaalam sa inyo, silipin muna natin ang standing, mga kamatyas. Bago makalimutan, standing. Ayun, nangunguna si Parham Magsudlu ng Iran. Abhimanyu Mishra ang may record na pinakabatang grandmaster sa buong mundo. Yagis Kaan Erdogmus, pumapangatlo. Oh, Lodi ko yan, 14 years old lang yan eh. Grabing bata ito, no? 14 years old lang, oh. At si world champion pumapang-anim, tres din. Marami pa silang tres, ano? O yan, tingnan natin si world champion Gukes kung yan ay haharurot pa pataas. Okay, makibalita tayo sa paparating na round number 5. Kita-kits mga kamadyas.